Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Wheeler na nagising matapos mawalan ng malay sa loob ng ilang oras. Tumingin siya sa paligid, nalilito, at napagtantong nasa kakaiba siyang lugar. Di nagtagal, lumitaw ang isa pang lalaki na nagngangalang Marco at sinabi sa kanya na sila ay nasa isang submarino. Nahihilo at sumasakit ang ulo ni Wheeler dahil hindi siya sanay na nasa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay sinabi ni Marco ang malaking balita na si Wheeler ay kinidnap. Ilang oras ang nakalipas, dumating si Wheeler sa isang tahimik na motel. Doon niya nakilala si Melissa, isa pang ahenteng katulad niya. Hindi lang si Melissa ang kanyang katuwang sa mga misyon, isa rin siyang napaka-espesyal sa kanya. Dapat nilang protektahan ng isang flash drive na naglalaman ng mga lihim na dokumento, ngunit si Melissa, na labis na namiss si Wheeler, ay nagpa siya na maglaan ng ilang sandali upang magpahinga at magpalipas ng oras ng magkasama. Tiniyak niya kay Wheeler na ligtas ang flash drive. Kinaumagahan, umalis si Melissa sa motel para bumili ng almusal, naiwan si Wheeler para maghanda para sa susunod nilang misyon. Habang naghahanda si Wheeler, nakarinig siya ng katok sa pinto. Sa pag-aakalang si Melissa iyon, binuksan niya ito, ngunit sa halip na si Melissa, isang grupo ng mga armadong lalaki ang pumasok at inatake siya. Di nagtagal, kinuha ni Wheeler ang drive na pinoprotektahan niya at tumakbo para hanapin si Melissa sa isang malapit na restaurant. Nang makita niya ito, mabilis niya itong sinabihan na sumakay sa kotse para makatakas sila. Ngunit sinundan sila ng kaguluhan habang sinimulan silang barilin ng isang grupo ng mga armadong lalaki. Nang malapit na nilang marating ang kanilang sasakyan, napagtanto ni Melissa na nahulog ang flash drive sa gitna ng kalsada. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, tumakbo siya pabalik upang kunin ito. Ngunit habang sinusubukang kunin ang flash drive, natamaan ng bala si Melissa. Tinamaan siya ng bala at ngayon ay nasa panganib siya. Samantala, si Wheeler ay nagtatago sa likod ng kotse, ngunit wala na siyang bala at pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa. Dahil walang ibang paraan, gumawa si Wheeler ng isang mahirap na pagpipilian, nagpa siyang tumakas at iwanan ang laban. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Wheeler sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang taong ito ay nagbibigay sa kanya ng isang address at sinabi sa kanya na makipagkita sa isang lalaki na nagngangalang Milton. Binalaan si Wheeler na maging maingat at siguraduhing walang nakasunod sa kanya. Nang makarating si Wheeler sa lugar ng tagpuan, nakita niya si Milton ngunit tinamaan na ng bala si Milton at nakahigang wala ng buhay. Biglang sumulpat ang mga armadong lalaki at nawalan ng malay si Wheeler. Nang magising si Wheeler, natuklasan niya na ang grupo ay pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Ferris. Inakusahan ni Ferris si Wheeler na siya ang bumaril kay Milton. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, lumitaw ang isa pang ahente na pinangalanang Rhodes. Si Rhodes ay boss ni Wheeler at alam niya kung gaano kahusay si Wheeler. Sinusubukan ni Rhodes na kumbunsihin si Ferris na si Wheeler ay hindi isang ordinaryong ahente at hindi gagawa ng isang bagay na tulad nito, ngunit hindi nakikinig si Ferris at nakikita niya si Rhodes bilang isang istorbo sa halip na isang kaalyado. Habang papunta sina Ferris at Rhodes sa isang daungan, nakilala ni Ferris ang isa pang grupo ng mga armadong ahente mula sa CIA, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Kingsley. Ipinaliwanag ni Kingsley na ang CIA ay may lihim na bilangguan sa isang submarino. Ang submarino ay pinatatakbo ng 2 koponan, una ay ang mga technician, na nagpapatakbo sa submarino, at ang pangalawa ay mga ahente ng CIA, na humahawak sa mga bilanggo. May kasunduan ang mga team na ito na lumayo sa landas ng isa't isa maliban kung may emergency. Ang seguridad sa submarino ay sobrang higpit kaya walang dapat ipag-alala. Ito pala ang dahilan kung bakit napunta si Wheeler sa submarino sa simula ng pelikula. Kabilang sa mga ahenteng nakasakay ay si Taylor, isang masipag na babae na gustong ma-promote sa mas mataas na posisyon. Nang marinig ni Taylor na bumibisita si Ferris sa submarino, mabilis niyang ipinakilala ang sarili, umaasang mapabilib siya. Nagtatrabaho si Taylor kasama ang kanyang kapareha na si Ryan, at pareho silang bahagi ng pangkat na responsable sa pagbabantay sa mga bilanggo. Sa sandaling magising si Wheeler, inutusan ni Ferris ang kanyang koponan na maghanda ng isang silid para sa interogasyon. Inaanyayahan pa ni Ferris si Taylor na manood na nagsasabing ito ay isang pambihirang pagkakataon upang makita kung paano ginagawa ang mga bagay. Kapag dinala si Wheeler, hindi nagaksaya ng oras si Ferris. Hinihiling niyang malaman kung nasaan ang flash drive ngunit mahinahong sinabi ni Wheeler na wala siyang alam tungkol sa flash drive.
Dahil dito, galit na galit si Ferris. Inakusahan niya si Wheeler ng pagbaril sa isang tao at iginiit na may alam si Wheeler tungkol sa flash drive. Itinanggi ni Wheeler ang lahat na lalong ikinagalit ni Ferris. Pinagbantaan ni Ferris si Wheeler, na sinasabing tuturukan siya ng droga na maaaring maglagay sa kanya sa koma magpakailanman. Pinapanood ni Taylor ang interogasyon ngunit hindi mapalagay ang kanyang pakiramdam. Alam niyang hindi basta-bastang agent si Wheeler dahil isa siyang alamat sa larangan. Alam din niyang walang anumang pananakot ang makakasira sa diwa niya. Sinubukan ni Ryan na aliwin si Taylor, pinaalalahanan siyang manatiling kalmado. Samantala, si Ferris ay lalong nadidismaya at naghahanda na gumamit ng mas malupit na pamamaraan. Ngunit nang maging tensyonado ang mga bagay, pumasok si Rhodes sa silid. Pinahinto niya si Ferris at nag-aalok na lang na makipag-ayos kay Wheeler. Naiinis si Ferris ngunit pumayag na bigyan ng ilang minuto si Rhodes para makipag-usap kay Wheeler. Sa sandaling iyon, sinusubukan ni Rhodes na kumbinsihin si Wheeler na ibigay ang flash drive. Ipinaliwanag ni Rhodes na si Wheeler lamang ang maaaring makapagbigay ng access sa mga lihim sa loob nito. Nag-aalangan si Wheeler sa una, pinananatiling lihim ang lokasyon ng flash drive. Ngunit dahil si Rhodes ang kanyang boss, pumayag si Wheeler na ibunyag ang pinagtataguan, ngunit kung sila ay nag-iisa sa silid. Sumasang-ayon si Rhodes sa deal, ngunit pagkatapos ay isang bagay ang nakakagulat na nangyari. Biglang binalingan ni Rhodes si Ferris at pinagbabaril. Sa isang iglap, kontrolado na ni Rhodes ang interogasyon at ang lahat ng ahente ng CIA sa submarino. Samantala, pabalik na sina Taylor at Ryan sa interrogation room. Laking gulat nila nang makitang nagbago na ang lahat. Sa kaguluhan, si Ryan ay nasaktan. Ginagamit ni Wheeler ang pagkakataong ito para labanan si Rhodes at ang kanyang koponan. Pagkatapos ay tumakas siya at tumakbo sa submarino. Habang tumatakbo, nakasalubong ni Wheeler sina Taylor at Ryan. Mabilis niyang ipinaliwanag sa kanila na hindi siya ang kanilang kaaway at ayaw niyang makasakit ng sinuman. Sa sandaling iyon, nalaman ni Rhodes na kasama ni Wheeler sina Taylor at Ryan. Tinawag ni Rhodes si Taylor, hinihiling na ibigay niya si Wheeler. Ngunit binalaan ni Wheeler si Taylor na huwag makinig, sinabing papatayin pa rin sila ni Rhodes kahit susunod siya sa utos. Sa halip na magtiwala kay Rhodes, nagpa siya si Taylor na kumilos na parang si Wheeler ay kanyang bilanggo. Inakay niya ito palayo para maiwasan ang pagdududa. Nang nawawala si Wheeler, inutusan ni Kingsley ang kanyang koponan na bantayang mabuti ang CCTV ng submarino upang subaybayan ang mga galaw ni Taylor at Wheeler. Samantala, dinala ni Taylor si Wheeler sa silid ng isang miyembro ng koponan. Tinulungan ni Ryan na lagyan ng tela ang nasugatang braso ni Wheeler at hiniling sa kanya na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Wheeler ang lahat. Inihayag niya na si Rhodes ay nagtaksil sa lahat at kinuha ang kontrol ng submarino. Nagplano si Wheeler na labanan si Rhodes kahit kailangan niyang gawin ito ng mag-isa, ngunit humingi siya ng tulong kina Taylor at Ryan, umaasang sasamahan nila siya sa pagpapabagsak kay Rhodes. Ngayon kailangan ni Wheeler ng tulong para makipag-ugnayan sa isang tao sa labas. Sinabi ni Taylor kay Wheeler na ang tanging paraan para makipag-ugnayan sa labas ay sa pamamagitan ng control room, ngunit mapanganib na pumunta doon ng mag-isa. Samantala, kinausap ni Rhodes si Kingsley para malaman ang susunod na hakbang ni Wheeler. Nalaman ni Rhodes na pupunta si Wheeler sa control room para humingi ng tulong. Samantala, narating ni Wheeler at ng kanyang koponan ang pasilyo patungo sa control room, ngunit may kakaiba dahil ang silid, na kadalasang binabantayan ng 3 tao, ay ganap na walang bantay. Naghinala si Taylor at nagpa siya na tingnan muna ang silid. Ang hindi nila alam, dahil sa pagsunod sa utos ni Kingsley, ang mga tauhan ng control room ay nagtatago, naghihintay para pumasok si Wheeler. Noong una, inakala nilang nag-iisa si Taylor sa loob ng control room. Natuklasan ni Taylor na puwersahang isinara ang sistema ng komunikasyon, walang paraan para magpadala ng mensahe para sa tulong. Gusto niyang mag-imbestiga pa, ngunit masama ang pakiramdam ni Wheeler at sinabihan siyang bumalik. Hindi nakinig si Taylor at nanatili sa silid, kaya sinubukan siyang kumbinsihin ni Ryan na umalis. Sa sandaling iyon, nalaman ni Rhodes na kasama ni Taylor sina Ryan at Wheeler. Walang pagkaantala, sumiklab ang putok ng baril. Nakalulungkot na tamaan si Ryan. Pagkatapos ay gumanti si Wheeler ng putok at tinulungan si Taylor na makatakas sa silid. Kahit na nakakasakit ng damdamin, kinailangan ni Wheeler na iwan si Ryan para iligtas si Taylor sa mga lumilipad na bala.
Muli, nakatakas sina Taylor at Wheeler, na ikinagalit ni Rhodes. Nagalit din si Kingsley dahil namatay sa laban ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nakalulungkot, si Ryan ay hindi nakaligtas, at ito ay naging dahilan para malungkot si Taylor. Sinisi niya si Wheeler sa pag-iwan kay Ryan, na sinasabing kasalanan niya ang pagkawala ng kanyang kapareha. Sinubukan ni Wheeler na pakalmayan siya, ipinaliwanag na kailangan nilang tumuon sa kanilang susunod na plano upang mabuhay. Sa oras na iyon, kinailangan nina Wheeler at Taylor na maghanap ng paraan para makipag-ugnayan sa labas ng submarino, at ang tanging lugar para magagawa nila ito ay ang pumunta sa silid ng operator. Ngunit ang problema ay ang silid ay nakalock ng mahigpit, at isang tao lamang mula sa pangkat ng CIA ang may susi. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Wheeler na kailangan nilang palihim na pumasok. Hindi nagtagal, narating nina Wheeler at Taylor ang silid ng makina. May matalinong ideya si Taylor na patulugin ang mga technician sa silid ng operator. Sinabi niya kay Wheeler na maaari nilang baguhin ang presyon sa mga tubo ng submarino, na magdudulot ng pagtagas. Pumayag si Wheeler na tumulong, at gumagana ang plano ni Taylor. Nagsimulang tumulo ang mga tubo, at nataranta ang mga technician. Mabilis na iniulat ng mga technician ang pagtagas sa kapitan ng submarino, si Captain Darrows. Sinabihan sila ng kapitan na pumunta at suriin ang pagtagas. Ito na ang sandaling hinihintay ni Taylor. Inaasahan niyang buksan ng mga technician ang pinto ng silid ng operator para makapasok sila ni Wheeler sa loob. Ngunit bago nila magawa iyon, nakita sila ng isa sa mga tauhan ni Kingsley, si Ellis. Sa kabutihang palad, nagawa ni Wheeler na pigilan si Ellis, at siya at si Taylor ay nakatakas. Samantala, dumating ang mga technician sa silid ng makina at nagsimulang ayusin ang tubo. Iniulat nila kay Captain Darrows na ang pagtagas ay kontrolado, ngunit sa loob lamang ng maikling panahon. Kasabay nito, pinipilit ni Rhodes si Kingsley na mahanap si Wheeler ng mabilis. Si Rhodes ay nag-aalala na si Wheeler ay maaaring makatakas sa submarino, ngunit sinabi ni Kingsley kay Rhodes na manatiling kalmado. Pinaalalahanan niya si Rhodes na ang submarino ay nasa ilalim ng tubig at limitado ang komunikasyon. Naniniwala si Kingsley na hindi madaling makatakas si Wheeler. Sa oras na ito, sina Wheeler at Taylor ay nasa medikal na silid. Mabilis na ginagamot ni Taylor ang kanyang sugat at tinanong si Wheeler tungkol sa flash drive na kanyang pinoprotektahan. Hindi niya maintindihan kung bakit itataya ni Wheeler ang kanyang buhay para dito. Sa wakas, ipinaliwanag ni Wheeler na ang flash drive ay nagtataglay ng mga lihim na dokumento ng katalinuhan na maaaring magdulot ng maraming pinsala kung mapunta ito sa maling mga kamay. Inihayag din niya na hindi niya dala ang flash drive. Si Rhodes ay nagbabanta lamang kay Wheeler, sinusubukang pilitin siyang ihayag ang lokasyon nito. Ngayon ay nagpaplano si Wheeler ng mas malaking pag-atake laban kay Rhodes, ngunit dahil siya lang at si Taylor, nagpasya si Wheeler na humingi ng tulong kay Marco, na nakakulong sa isang selda. Si Marco ay hindi isang ordinaryong bilanggo dahil siya ay isang sundalong Aleman na hinuli ng mga Amerikano. Noong una, ayaw tumulong ni Marco dahil wala siyang nakitang pakinabang dito, ngunit nagawa ni Wheeler na gumawa ng deal, at sa wakas ay pumayag si Marco na sumama sa kanila. Samantala, sa control room, napansin ni Kingsley na naka-unlock ang cell ni Marco. Mabilis niyang nalaman na si Taylor ang nasa likod nito. Kasabay nito, plano ni Kapitan Darrows na baguhin ang ruta ng submarino dahil nag-aalala siyang maaaring lumala ang mga tumutulo na tubo, na magiging sanhi ng paglubog ng submarino. Hindi sang-ayon si Rhodes sa plano, kaya naghiwalay sila ni Kingsley para hawakan ang dalawang problema. Sinabi ni Kingsley kay Rhodes na tumuon sa paghuli kay Wheeler habang pumunta siya upang suriin ang koridor ng bilangguan kasama ang tatlo sa kanyang mga tauhan. Habang naghahanap sila, natagpuan ng unang pangkat ng mga gwardya si Taylor na nakahandusay sa sahig. Sa pag-aakalang patay na siya, pumasok sila sa selda, hindi alam na naghihintay sina Wheeler at Marco sa loob. Isang matinding labanan ang sumiklab. Ito ay one-on-one na labanan, at si Taylor ay halos mamatay, na nahihirapan na talunin ang tauhan ni Kingsley. Ngunit sa huli, nagawa niyang talunin ito. Habang nangyayari ito, tinawagan ni Kingsley ang isa sa kanyang mga tauhan, si Dax, upang suriin ang sitwasyon. Ilang sandali pa, nagkaroon ng matalinong ideya si Marco. Nagpanggap siyang si Dax at kinausap si Kingsley, sinabing nahuli niya si Wheeler. Si Kingsley, na naniniwala sa kanya, ay nagsabi sa Peking Dax na makipagkita sa kanya sa dulo ng koridor.
Masayang pumayag si Marco at dinala si Wheeler kung saan naghihintay si Kingsley at ang kanyang mga tauhan. Hindi napansin ni Kingsley na ang tao sa likod ni Wheeler ay hindi talaga si Dax. Sa kabilang banda, nanatiling nakatago si Taylor, handang sorpresahin si Kingsley. Hindi nagtagal, nagtulungan sina Taylor, Marco, at Wheeler upang talunin si Kingsley at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos, nagmamadaling pumunta sina Taylor at Wheeler sa control room para hanapin sina Rhodes at Captain Darrows. Sa loob ng control room, sinusubukan ni Rhodes na kumbinsihin si Captain Darrows sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na pinagtaksilan sila ni Kingsley. Sinabi ni Rhodes sa kapitan na ang mga mapanganib na bilanggo ay nakatakas at nagbabalak na umatake. Nakiusap siya sa kapitan na huwag baguhin ang ruta ng submarino. Matapos suriin ang sitwasyon, nagpa siya si Captain Darrows na panatilihin ang submarino sa orihinal nitong ruta. Sa sandaling iyon, dumating sina Wheeler at Taylor sa control room. Doon, sinubukan ni Wheeler na ipaliwanag sa kapitan na hindi siya banta. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang espesyal na ahente sa isang misyon at sinabing kailangan niyang mabilis na makarating sa ibabaw upang patunayan na wala siyang kasalanan. Nag-alok pa si Wheeler na ibigay ang kanyang sandata. Sa kasamaang palad, ang kapitan ay nagtiwala kay Rhodes ng higit kay Wheeler, at ang silid ay naging mas magulo. Sa hindi inaasahan, pinagbantaan ni Rhodes ang kapitan, na ikinagulat ng mga tauhan ni Darrows. Hiniling din ni Rhodes na ibaba ni Wheeler ang kanyang baril. Tumanggi si Wheeler noong una, ngunit biglang may pumasok sa silid na hindi inaasahan. Si Melissa pala ang pumasok. Si Melissa, na inakala ng lahat ay patay na, ay buhay. Ito ay lumabas na hindi siya namatay pagkatapos ng lahat, ngunit dahil hindi sinubukan ni Wheeler na iligtas siya, kaya nakipagtulungan siya sa kalaban. Si Melissa ay sumali sa misyon na ito at ngayon ay nakatayo doon, determinadong alamin kung saan itinago ni Wheeler ang flash drive. Nang dumating si Melissa, natarante si Wheeler. Hindi niya may tago kung gaano siya nangungulila kay Melissa, ngunit hindi niya hinayaang talunin siya ng kanyang nararamdaman. Palihim, ina-activate ni Wheeler ang sistema ng komunikasyon para makipag-ugnayan mula sa labas. Napansin ni Taylor ang ginagawa ni Wheeler at nagpa siya na gambolain si Rhodes at ang kanyang mga tauhan upang bigyan ng mas maraming oras si Wheeler. Sa kalaunan, bumigay si Wheeler at sinabi kay Melissa kung saan nakatago ang flash drive. Ibinunyag niya na nasa loob ito ng kanyang personal safety deposit box. Sa sandaling nakuha ni Melissa ang sagot, iniwan niya si Wheeler. Samantala, patuloy na lumalaban si Taylor laban kay Rhodes. Sa tamang panahon, nagawang iligtas ni Wheeler si Taylor, at magkasama silang nakatakas sa submarino. Nang makarating sila sa ibabaw, sinalubong sila ng mga armadong ahente ng CIA. Mabilis na ipinaliwanag ni Taylor na may nakatakas, hindi si Wheeler, kundi si Melissa Miller, ang undercover na ahente. Pagkalipas ng ilang buwan, tinawag sina Wheeler at Taylor sa opisina ng CIA upang iulat ang sitwasyon noong sila ay nasa loob ng submarino. Sa sorpresa ni Taylor, ang kanyang katapangan ay nakakuha sa kanya ng promosyon, siya ngayon ay isa ng special agent, at makakasama niya si Wheeler sa bawat misyon. Sa ibang lugar, si Melissa, na nakabalat kayo bilang ibang tao, ay pumasok sa isang bangko. Naroon siya upang mangolekta ng milyon-milyong dolyar mula sa account ni Wheeler. Ngunit tulad ng inaakala niyang nasa tagumpay na siya, lumitaw si Marco at binaril siya. Nakapagtataka, nakatakas din si Marco mula sa submarino. Ngayong malaya na, handa na si Marco na hingin ang malaking gantimpala na ipinangako sa kanya ni Wheeler. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.